Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, bracket B ng titulo 2022. First round pa rin tayo guys. At natapos na natin yung 4 na battle sa bracket A. Check nyo sa channel natin, dikit-dikit yon. At ngayon, unang review natin sa bracket B. Pix versus Don Rafael. And si Pix, first time ko siyang papanood. Si Don Rafael, suki na natin to sa channel natin. Hindi na ako magbibigay ng insight sa battle. Ang unfair. Kasi syempre si Don Raf, kilala ko na to. Napapanood ko na, nare-review ko na. So marami na akong pwedeng sabihin sa kanya. Alam ko na yung mga estilo niya, yung strengths niya. Si Pix, 'di ba? Hindi ko siya masyadong first time ko siya mapapanood. Kaya proceed na tayo kaagad. Okay? So Pix versus Don Rafael, bracket B ng titulo 2022, first round game. Unang bat, pakinggan natin. Yo! Unang laban this year, mukhang atang dihado. Solid mga match-up. Ako lang ata delikado. Kaya nga naghanda to. Gigil muli at ganado. Walang pakes na kapatong. Di ba halaga kung magkano? Ba't daw bumalik? Yan ang di nila matukoy. Ako'y lamang nasabik, kaya andito nagpatuloy. Sasapitin mapait, ito agara kong abuloy. Dadamin mo ang sakit na hindi pa natutukoy kasi baka daw sakaling mag-jump o siya. Sa'yo na ang corona doon. Di ko tatangkilikin magkaroon ng Omicron. Di ko tatangkilikin magkaroon ng Omicron. Akala mo ba buenas ka? Porque nabaguhan? Malas maniwala sa swerte, mahiwagang sabungan. Kilatisin nyo mabuti. Malas maniwala sa swerte. Huwag kayong magpapalinlang. Tingnan nyo na maigi. Hindi kami magkatimbang. Sa performance natin ibase kung sino ang mas Nice to, paluan, mas baguhan pagdating sa pag-atake. Chances mo, duwende. Ito'y matindi mong nightmare. Kung punches mo, donaire. Yung akin, Nicholas Walter. Nasa Donaire, Nicholas Walter. Yun yung tumalo kay Donaire, si Nicholas Walter. Si Axman. Sa pagkakaalam ko si Axman yun. Yun. Kung punches mo, donaire. Yung akin, Nicholas Walter. Nasa pulo ka. Sa bahay. Malabo kung makatay doon. Metro Manila represent. Aba doon sa Malabon. At teka. Tiga San Juan nga pala to. Trip nila tuwing piyesta. Si Don Rafael, nakita ko siya siguro anong year ba yun? Mga October, November, parang ganon, 2025 sa Mega Mall. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya, kung nag-aantay ba siya ng angkas or angkas or move it, I don't know. Pero yun, nakita ko lang siya doon nag-aantay. Dinaanan ko lang. Wala kasi akong extrang dalang helmet that time. Kung meron lang, sinabay ko sana. Kaso wala eh. Kaya dinaanan ko lang muna. Basta mabasa.
Titila tuwing pesta mambasa. Masaya pa sila kahit sa iba nakakaperwisyon na ang titigas na muka. Hindi ba kayo nag-iisip? O kahit makaramdaman lang? Yung iba nai-stress na sa ginagawa nyo kabalbalan. Pero kung ganyan talaga kayo magdiwang. Pailang sa mga dadayo, inyo na lamang deadmahin. Sila yung mga ignoranting tao na gusto lamang magpapansin. Hindi sa pagbabayabang. Piyesta sa Bulacan, puro sayawan, kantahan, talagang nakakawaw. Iba't ibang uri ng halaman at may powers ka pang matatanaw. Kanya kami pumukaw ng atensyon. Magkakaiba tayo tungaw. Kayo kailangan nyo pa magbuhos ng tubig kasi sa attention uhaw. Sa attention uhaw. At kasi sa attention, uhaw. Alam ko, Yun lang, nawala. kaya magbuhos ng tubig kasi sa attention, uhaw. Piko na ba kayo nakasama mo? Sige, palag. Kung trip nyo mambasa, trip ko mambasag. Trip ko mambasag, hindi sa maoy. Sinupalpal ka lang na matauhad na. Supotang yung galawan, kaya nga kinukupal ka. Okay, Alam ko na kinukupas. ikali ka din. Diyan tayo walang pinagkaiba. Alam ko sumisindi ka rin, nagulat ka ba? Halata ko yan sa mata, sa galaw mo at postura. Kaya baka naman, tangina, pwedeng pakuha. Kasi Haba. daw sa inyong FB. Haba ng round. Sabi ng tropa, sa lugar niyo daw yung bagsakan, sabi ng tropa kong gumigetsi. Huwag ka mag-alalaman. Di ako tusing, baka pwede pa-share. May dala ka o sige lang. Ako na magsisilbing watcher, sabay bang! Di nahalata yung plano, pagpapanggap ko bilang scorer. Tito Shernan, malinis country na baho, yung pinapaligpit mo supplier. Kaya, tangina, itong huling tulay mag-iiwas sa'yo ng huling kataga na hindi ka dapat pas na lang magtitiwala. Time, unang bat. Okay. Unang-una, ang haba nung round ni Pix. 'Di ba? So, pangalawa, okay, baliktad. Pangalawa, ang haba nung rounds niya. Yun yung pangalawang napansin ko. Pero yung una, baliktad lang, sorry. Yung una, nagustuhan ko yung delivery niya. 'Di ba? So, maganda yung dating ng mga punchline dahil sa aggressiveness niya. Hindi siya totally aggressive. Hindi yung katulad ng aggressiveness ni Vicente, hindi ganon. Iba yung pagiging aggressive niya. So, para sa akin, nakokontrol niya 'yon na ganito yung tamang delivery sa linya na to. Ganito yung tamang delivery sa punchline na to. Ganon. So, nakokontrol niya. Para sa akin, okay yung ganong delivery ni Pix. Pangalawa, yun nga, ang haba ng round. Pangatlo, naka 4-bar set. Kitang-kita naman Diba? Halatang-halata naman na naka 4-bar set siya. So, natatagalan ako sa dating ng punchline. Pero, nasasalba yon ng delivery niya. Which is, iba-iba yung tono. No? Parang, papakinggan mo talaga dahil sa ganda ng delivery, ganda nung conviction, ganda nung tono. Hindi siya monotonous na kung paano dinideliver yung first line, ganun sa second, ganun sa third, ganun sa punchline. Yung kay Pix, hindi. Wavy siya. I-deliver niya ng ganitong tono yung first line. Papaalo-upan niya ng ganitong tono, tapos hanggang sa makarating sa pinaka-punchline, mararamdaman mo yung diin ng suntok niya. So, para sa akin, okay yun. Okay yun. So, shoutout kay Pix. Nagustuhan ko yung performance niya, kaso lang, may mga lapses. Yun nga, ang haba ng round, may mga choke, stutter, or what do you call, o ano yung tawag nyo doon. Pero para sa akin, it was a choke, 'di ba? So, choke, ang haba ng round, tapos yung setups nga, medyo nahaba sa mga setups. So, overall, 50-50 naman.
Hindi naman ganun kalakas, hindi naman ganun kahina. Sakto lang. Okay, so Don Rafael, pakinggan natin. Pakinggan natin. Yo! Sa bracket natin, tayo nasa top picks, kaya unang laban din agad. Pero sisiguraduhin kung ikaw top picks, sa abang ako, pababa, ikaw malalaglag. Kaya wag ang feeling bilang sa top picks kasi katangahan mo lumalantad. Ngayon tatalunin kita, tatanggalin sa top picks, hindi ka na pag-usapan pa! Yo, Tito share na ang tournament to. Pwede ba ulitin natin yan? Hinahanap ko yung rhyme eh. Ulitin natin ha, saglit lang. Sa bracket natin, tayo nasa top picks, kaya unang laban din agad. Pero sisiguraduhin kung ikaw top picks, sa abang ako, pababa, ikaw malalaglag. Kaya wag ang feeling bilang Okay. sa top picks kasi katangahan mo lumalantad. Ngayon tatalunin kita, tatanggalin sa top picks, hindi ka na pag-usapan pa! Yo, Tito share na ang tournament Okay, to. tuloy tayo. Pero bakit siningit mo ang shit? Pangalan lang nagbago, not the skills, kaya identity mo ay weak. Hindi ka gagaling sa pagpalit ng pangalan eh. Niisip mo ba, Skip, na di mo masisilip yung imahe mo sa tuktok kahit ipilit mo yung pics, oh. Silip, imahe, tuktok, pics. Ba't ka ba kasi nagpalit ng pangalan? Ano bang akala mo, ha? Gagaling ka doon? Ano yun, para lang maging makulay, biglang magpapalit, katol? Baliwala yan kung yung pagkawak mo ay dadalhin pa yun. Tandaan mo hindi lang basta ang pagpapalit, pangalan ng magpapalit sa'yo. Walang paninindigan. Hindi confident sa laban, di din solid kung bumanat. Lang kanta para hangaan, palpak pa mga tugmaan. Hinugot ko yung kahinaan ng taong kahit di na pangalanan. Kasi talagang gantong pics makukuhanan pag pangit ang nilalarawan. Oo, walang kanta. Pero feeling legitimate sarap. Haha, sige pilit pa Brad, meron ako dineng bit-bit na glock. Lintek-pitik agad para ikay ligpit siksik sa baga. Gilit-liig walang, tigil-gigil kaya't pagtapos ng laban na to, panigurado ka bro ng libing diin sagad. Di ka pa pwedeng humarang ba yung hype ng mga tao sa'yo tumatamlay. Huwag kang pilit, pumapantay, di mo abot kamay namin pag kumakampay. Di ka naman kasi bumabagay sa posisyon na kung saan ka lumalagay, ngayon bibigyan ko ng L tong sumasabay nang malaman niyang siya ay sumasablay. Huwag mo kasing pilitin, ikay manatiling nakaupo. Wala ang puwang sa ligang to at may dahilan yung nakupo. Ikaw lang walang kanta, dito sa natatangi na hukbo. Patunay lang na di ka lokal, kaya wala kang lugar dito sa pulo. May nakita ako man siya ang dumi, pero di ko tinutukoy ang damit. Kaya pag ako nagsabit sa lintek, sasapitin mapait. Hiwalay kaluluwa pagkabigte, pero merong diyang nagpalupit. Yung nakita mo sarili mo sa kisame na parang nakahiga ka sa hotel. Parang nakahiga ka sa hotel. Ito Okay. meron akong advice. Makinig ka at malaman mong the doctor's right. Scalpel pinangguhit sa prescription para sa tulad mong may sakit, you must listen or else die. Line so sick at maikli ang pasensya. Di ko kayang maghintay. I admit, pag di ako naging patient, ikaw yung mako-confine. No? Admit, patient, confine. okay. Inaasahan mo, maglalanding yung punchline sa Columbine. Ulul, wag mo igaya sa yung mahilig bumanat ng obvious rhyme. Pero, speaking of medical terms plus obvious rhyme, nagmukha kang pasyente ngayon at itong round 1 ay rhyme stream clinic. I can feel this, para sa akin ito'y nice din gimmick. Hi, shit, Ayos, ah. buisit, hirap lang gawin itong sinulat ko for just 5 minutes. Oh. Kaya call me King Leonidas ng battle rap. That still makes sense kasi nga sa 5 minutes lang ginugol to. Hindi man Spartans pero segundo yung 300 na inubos ko. Kaya sa laban na to, makikita nyo sa amin kung sinong kulang. Di ka pwedeng bumangga sa akin, sinlambot mo iyong unan. Sinlambot mo iyong unan. Sinlambot mo iyong unan. Chok? De, meron lang sinubukan. Tinulad ka sa unan para kita mismo kung paano kita tinulugan. Hello, game! Game! Pinasubo ko to sa bakit. Tang inang yan. Sinlambot mo iyong unan. Chok? De, meron lang sinubukan. Tinulad ka sa unan para kita mismo kung paano kita tinulugan. Hello, game! Game! Pinasubo ko to sa battle rap. Oo, yung shot nasa akin na. Pero autofocus to sa'yo picks para pag kinlik ko shattered ka. Tang ina mo. Tayo, pangalawang bahat, pakinggan natin. Alam nyo yung kung ano yung tumapos. Marami pa sana akong marami pa sanang sasabihin ko naman yun. Pero hindi ako
kontento sa pinapakita ni Don Rafael eh. Pero nung dumating yung fake choke, yung may sinusubukan, pinakita ko lang sa'yo kung paano kita tinutulugan, putang ina. Yun yung nag-seal. Alam mo yun, seal the deal, tol. Ang ganda nung ang ganda nung landing nun, ang ganda nung kung paano na-deliver yon, flawless. 'Di ba? Nagmukha talaga siyang choke. Napaniwala ako ni Don Rafael doon. Marami ng fake choke ang na experience natin. Yung iba doon ang cringe, yung iba doon hindi ganoon ka-effective. Hindi ganoon ka-effective yung pagkakagamit ng fake choke. Yung iba doon napapaniwala akong napipredict kong fake choke yon, pero yung kay Don Rafael dito akala ko naputol talaga siya doon. So props doon, creative yon for me. Tapos yung sinasabi ko kanina na hindi pa ako kontento sa pinapakita ni Don Rafael. Bakit? Kasi medyo nahahabaan ako sa mga setups niya. Tapos sa rhyme schemes, medyo hindi siya ganun kapulido. Sumasablay yung iba. So hinahanapan ko kung saan nagra-rhyme yun. Kaya binabalikan ko, di ba? So pero yun, nag-proceed tayo. Tapos may mga butas pa rin ako nakikita dun sa rhyme schemes pa rin ni Don Raf. Pero still, na-cover lahat yun nung dumating yung fake choke. So sa tingin ko, enough pa rin na masabi na kay Don Rafael to. So 10-7 ibibigay ko kay Don Rafael. Kay Pix naman, so bakit 7 points ang binigay natin? Unang-una, may dami niyang slip-ups, ang dami niyang chokes. Tapos medyo nahabaan ako sa mga setups. Maganda yung aggression niya, maganda yung delivery niya, maganda yung mga ibang aspects na nakita natin. Pero yung major part ng battle rap, yun pa yung nawala 'di ba? Yung effectivity, although effective naman siya, pero ang ibig sabihin yung yung consistent effective punchlines, 'di ba? So yun, nevertheless, maganda yung tapatan ng round 1. Nagkaroon lang talaga ng gap, especially sa performance, kasi mas malinis yung kay Don Raf. Kay Pix naman, may mga butas. Tapos kung hihimay natin siya in terms of returns, lamang na lamang pa rin talaga si Don Rafael doon. Sa delivery, masasabi nating pumantay, pero I think Don Rafael pa rin yun sa linis talaga ng naging result. Okay? Don Rafael 10-7, round 2. Tangina. Sabi niya, di daw ako makakasabay. Tangina mo, di ko abot kampay nyo. Pag nagtingked ako, abot ko inyong kamay. Ano pa sinasabi mo? Puta na to. Buti na lang, di ka nag-English doon. Baka manosebleed ako. Pero sige, round 2 na. Game. Game! Don Rafael Ibarra. Galing sa librong No Limit Tangiret, tama. Bakit para mas kamukha mo yung kahawig? Bakit para mas kahawig mo yung binugbog doon na bata? Don Rafael Ibarra ang binida, puta pete. Gusto pa 2 minutes 30 seconds talaga sip-sip sa tinyente. Ano ka? Talaga sip-sip sa tinyente. Diba nangulungan, diba yun ang kwento? Di mo ko masisindak, pre. Walang don-don ngayon sa bar sa kuwang siyang alkalde. Pero sa totoo lang, wala talaga akong balak alamin pangalan mo, men. Kasi di naman talaga ako interesado at wala rin akong pakialam sa'yo, Rafael Sulibin. Gago. Alam nyo ba ka-rhyme ng Rafael Sulibin? Pilit niyang iyanin tulad yung sarili kay Eminem. Ang lupit ng 24 mark beats, ang lupit ng 24 mark beats challenge mo, pare. Ang lupit ng 24 mark beats challenge mo. Psych! Alam mo, pinanood ko lang yun para lang i-dislike. Di ka kasi maintindihan. Para bang ngongong nag-i-English. Try nyo siyang pakinggan, tapos wag nyo basahin yung lyrics. Yung style mo sa rap doon, tangina, sablay. Kala ko pa, is part to kay Eminem, bakit ko mag-flow ang tamlay.
Nag-speed rap pa yan. Putsang bangis. Katulad mo mag-speed rap, yung mga rapper sa Burmese. Tangina. Katulad mo mag-speed rap, yung mga rapper sa Burmese. Mag-speed rap, yung mga rapper sa Burmese. Oo, usapang kanta na. Sige, ako na to walang maipapakita, pero wag mo ko nayayabangan. Alam mo ng tiga Bulacan, kaharap mo sa ito sa balagtasan. Pangit standing. Pasensya sa madalas may makalimutan. Pero sa tuwing may battle sinisipot ko, di ko yan kinakalimutan. Kaya, di ko yan kinakalimutan. Marunong tong Pix, kulang lang sa practice. Yeah. Sayang. Nakalimutan na nga niya eh. Tatlong beses na ako nabigyan. Nadurog na kana. Dahil sa akin di pag-iingat pabaya. Tila ba sinapit kong karanasan malubha. Tinanggap ko pagtawanan makutya. Isang taong na nahimik. Bakas niyo pa ba ang dismaya sa muka? O isang taon. Nagsisi na sana ginalingan pa na may mapala kaya nga andito. Hindi ikaw kundi ang takot sa sarili ko sinadya kong harapin. Bukod tanging dahilan kaya ako nagawang pangalan baliktarin. Ngayon mo sa akin sabihin wala akong kayang gawin kung mismong sarili ko nga kinaya kong tablahin. Seryoso, ang halukatin buhay magputya wala akong pake. Ang gumawa ng kwento at ang manira gumawa ng kwento hindi ganyan matake. Di ko yan porte, di kita minamata sa battle, di ako mata pobre. At seryo, at oo, Bulakenyo. Pero naiiba to doon sa mga hari na nananaliksik. Pambihirang talino, ang gamit di ko ugali magpakabagsik. Kung natripan mo kanyang estilo, marapat ka nga lang mapatalsik. Iturin nyo kung Francisco sa balagtas ng ganito magimagsik. Kaya sinadya kong piliin. Gantong klase ng tula, ayoko mamersonal, magkakaiba tayo ng paksa. Tayo, palang ba? Okay, so eto, yung round 2, klaro na nawala talaga siya doon. Tapos wala na, sayang yung momentum, hindi na niya na ulit nakuha yung momentum, 'di ba? I think wala naman akong iba pang sasabihin doon. Mukhang papanoorin na lang talaga natin ito hanggang dulo. So, proceed tayo, Don Rafael. Yo, dinamay pa yung pangalan kong maganda. Masyadong pilit. Palibasa yung pangalan mo, John Michael Pique. Tingnan mo. Yo, yung laban mo kay Pulidong Antas, pare. Lamyan ang detalye. Isa yun sa mga anggulo kung bakit patay ka sa akin. 3 rounds by choke tong, tangang walang talent. Literal ka dun, grabe. Wala kang sinabi. Kaya yung reaction sa laban, dead ma, walang hype, men. Hirap mag-process yung utak mo, hindi ka set na, naka-Ryzen. Benta, kada time, pre. Wex ang mga rhyme, damn. Maroons mo yung English word na Q, daming letrang naka-silent. Oh, choker, Okay. tangina mo. Choker na mga stoner, pero di ka dope, sir. You got no worth. Ain't a top tier, you're just a mediocre. Trying hard maging joker, but you end up as a joke here. So weird, wala nakakagulat sa'yo, even your own word, hindi standard sa kanya yung shock, kaya yung performance niya lowered. Pero speaking of lowered, okay nang ina, pati binti mo lowered. Eto, real talk, hindi ako paleo pecs man. Sobrang liit mo, mas matangkad pa sa'yo, buong mukha ni Tito Shernan. Gago. Hindi ako pilosopong tao pero mukhang kinombo ng dagok. Sa tikol ay nagacho kahit sinolo yung banyo. Mapipikon to pangako pag tinodo ko lalo. Sa liit mo hoy gago, inidoro mo tabo. Kasi sobrang liit mo, tangang tao. Pwede kang gawing alternative sa hayop. Tipong pag may kinasal na kalapate, ikaw naman yung ihahagis, tarantado. Utang. Tapos naalala ko yung laban mo ng tournament, pre. Ang kulit nyo pala dun. Sigawan kayo na sigawan nung kamukha ni Pascal Siakam, may magkalapit lang kayo nun. Pero kita ko sa mga gestures mo na ikay napipikon na tol kasi gusto mo siyang sigawan sa tenga kaso di mo maabot. Pero wag ka mag-alala. Kayang iligtas ng height mo, yung buhay mo. Sige nga, isipin nyo, yung ganto kaliit, kaya nang bulletproof yung isang pad ng sticky notes. Doon pa lang panalo ka na.
Doon pa lang panalo ka na. Pwede mo sabing, pare, nice. Hassle-free, yung magliligtas ng buhay mo, pocket size. Pero speaking of pocket size, alam nyo ba ako na nag-rhyme sa pocket size? Ano? Grabing eyes. Oh. Pagkatas yung laban, tignan yung profile pic niyan, medyo banlag. Yung mata mo parang gobas, pero medyo lang naman, hindi ka tulad ng kay Jonas. Kaya pala, grabe ka kung mang mata. Ako yung kalaban mo, pero pati siya natitignan mo ng masama. Huwag ka naman ganyan. Friends tayo, dude. Masyadong mababa tingin mo sa amin, porket meron kang bird's eye view. Oh, hindi Gago. stability yan. Advantage pa nga kung gagamitin mo ng tama. Sipin mo kami, front view lang, yung sa'yo, panorama. kaya pag nag-motor, safe na safe. Walang biro, mga bay. Ganyang mata, kayang tignan, dalawang side mirror ng sabay. Kaya wag mo nang ikumpara yung sarili mo kay Sixth Street, ha? Ano ka, nahihilo? Ayun, asintado. Hitman. Kaya malupit kung tumutok. Eh, ikaw banlag, pangit, malaki bibig. Sana nakuha mo yung punto na nagiging akma lang sa'yo yung tirador dahil kamukha mo si Yusop. Yo, hindi lang si Skip ang makakaranas nito. Yan ang dapat kong patunayan, tol. Kaya sa lahat ng mga kalaban ko sa tournament, sisiguraduhin kong masaya yung pagpanaw nyo. Kasi magiging business to sa akin, pero yung tagline, medyo kakupalan to. Ito yung Don Rafael's Funeral Homes, kamatayan nyo, kabuhayan ko. Time, ina mo. Tayo mo din ba? Pakinggan natin. Okay, proceed na tayo kaagad. Don Rafael na yon. Ganun pa rin naman, no? May nasisilip pa rin ako sa performance ni Don Rafael na hindi pa ganun kapulido yung rhyme schemes niya. Ewan natin kung totoo, di ko sure May linya si Don Raf dito na first time daw niya sa battle rap. So, I don't know kung ito talaga yung pinaka first battle niya sa battle rap, hindi natin alam, pero kung totoo man, given na may mga sablay talaga sa rhyming, kasi yun yung pinaka nasisilip ko sa round 1 ay yun yung pinaka nasilip kong kulang or may kulang sa sa sulat niya. Sa round 2 ganun pa rin yung nakita ko. May mga times na nara-rhyme niya yung isang salita sa hindi ganun ka-rhyme. So ewan ko kung ano napapansin niyo yun, pero this was 2022. Year 2022. Ibang-iba na yung Rafael ngayon. At 'di ba kaka-upload nga lang ng Vicente vs Don Rafael, 'di ba? Actually gusto ko na siyang panoorin, pero after na ng first round ng titulo. Okay? After ng first round, reviewin natin yung mga uploads sa flip top, tapos saka tayo mag-proceed ulit sa second round nito. Ganoon natin ihahalo to. Okay? So ngayon 10-6 in favor of Don Rafael pa rin. So that's 20-13. Tambak na to. Round 3. Yo. Tangina mo. Sinabi mo ako'y nagpagsamo. Anong pangit? Tangina ko ngayong tipo ng babae mo. Gano'n nagchat sa akin, gano'n ka. Yo, game. Game. Ako'y nagipit ng gusto. Alam mo bang bitin ako, pagandaan ka? Laging kapos at halos, tila ba bitin yung oras ko sa kanya. Walang halong insulto. Alam kong gusto mo ma-experience ang battle rap. Tingin ko nga yun ay maging punching bag. No plug pa sinabi kong sa kalamang training, dami lag, puta. Nag-chat pala sa akin to. At ang sabi, huwag mo masyadong galingan. Bonus round mo lang ako. Tangina mo! Kahit di mo sa akin yung sabihin, talaga pang bonus round lang yung husay mo. Pero sa akin pala yun. Tangina, nakalimutan ko. Bonus round lang yung husay mo. Don. Sige, Don, tangina mo. Di ko na alam sasabihin ko. Ang ganda naman ng gold bag mo. Tangina, pwedeng pa-arbor, bro. Pero joke lang, baka sabihin mo buraot ako, tangina mo, libre pa kita mamaya Pero Don, tangina, kinausap ko nga pala to. Sabi niya, Pix,
wala ka pang kanta, diba? Gusto mo, sa unang kanta mo, tayong dalawa mag-collab? Sabi ko, pre, nakakahiya. Sabi niya, sige, okay lang. Ako na bahala magkalat. Pukay ng inan to, proud ka pa? Gusto mo, ikaw yung magkalat? O sige, pagbibigyan kita ngayon. Ayun. Time. Pasimbahan, pakinggan natin. Okay, proceed na tayo. Yo, let's rewind the preparation time. First week ng January, nakasak na ako kalaban mo. Medyo naging confident ka siguro, alam mong walang karanasan sa battle to. Tamang stock para lang maganap ng anggulo, pero ramdam kong habang pinakikinggan mo mga kanta ko, gusto nang matras niya mga paa mo. Oh, baka nga nag-alang ka pang tapusin yung round 3 mo. Kasi deep inside, takot tong mapahamak bro. Para ka nagsusulat ng last will, no? Kasi alam mong ito na yung huling ikot bago yung kamatayan mo. Kamatayan, last will, round ikot. Kaya mo ba yun? Ulul, kahit anong mangyari, hindi kaya sumabay niyang tula mo. Para isalba ko, nagsusumamo yung mukha mo. Usapang husay, di ka umabot ng umahon. Parang ikaw lang si Itachi, tas yung kalaban mo, nagsusano pa to gago. Pero tama na payabangan. Gawin nating wholesome to. Mapuna ko lang yung linya mo kay Pulidong Antas, ha. Sabi niya, yung ingay mo, gamitin mo na lang sa pagbebenta ng bakal at dyaryo. Total, sanay ka namang ipakita kung gaano ka kababang tao. Seryoso? Sa sinabi mong yon, mayabang ka parang wala kang naranasang malabot hirap. At malamang ay nakaasa lamang yan sa mga balato tira. Sang batang tampalasan na walang alam sa bawat hard work nila, kaya nang apak ng walang nalakad dun sa napagdaanan ng sapatos ng iba. Kaya di malabong yung take advantage yung dim, tangina mo sarap mo, laging batukan. You know nothing about hustle, isa kang malaking batugan. Kaya yung ugaling ganyan, mahirap na ding patulan. Ang alam mo lang, maging magulang, hindi ka handa, maging magulang. O sige, gawin natin example yung trabaho ng security guard. 8 hours nagbabantay, baka pati yung ganun, laitin mo. Utangin na, kahit mag-gang sa shit sa harap ko yan, kung walang respeto sa kapwa, para sa akin, mahinhinto. Kasi kahit out of context yung trabaho nila, parang oportunidad sa buhay yan kung iisipin mo na hindi mawawala yung dapat mong pasalamatan pag pinagbubuksan ka ng pinto. Yeah. Lawakan mo yung pag-iisip mo para sa anak mo, tol. Maraming matutuwa sa'yo. At syempre, habang lumalaki siya, ikaw ang tutularan nun. Yung journey niya, pagtanda, di ba gusto mong maging makulay yun? Pakitaan mo siya ng landas na susundan, siya nagbigay direksyon sa buhay mo. Ewan ko lang kung di ka magbago para sa anak mo. Puro ka hatred at shit. Tangina, basic pa nga lang ng manners yan. Masyado kang lame sir, legit. May mga adik na nagbago para sa anak nila. Kung simple, they can't resist. At may atheist na tatay nung nakita anak niya, he believed that angels exist. Kaya sa pag-upgrade ng mindset at knowledge, di ka dapat nakukontento. Sky's the limit, disregard the dark clouds until you see a rainbow. Kumbaga sa business, don't just produce, pare innovate, always give the best deal. Kung may lapis na matulis at crayola na makulay, you must think about the colored pencil. No, hindi ba naging ganun kalawak yung angle sa round 3? Kaya nga naging wholesome, di ba? Pero sana nag-sink in sa kanya yung mga sincere na punchlines at nang lumutang naman. Kasi para sa'yo to, tanga. Di ako madupang tsaka nagkulang aba. Bukod sa pwede mong makuha ang round, may natutunan ka pa. Pansin mo, di ko na tinira yung pag-mobile legends mo para bumenta lang din. Kasi lang mo yun, wala nang madaming sabi, doon ay malupit ka pare. Pero kung usapang battle rap, tangina, walang rason para ikay galangin. Kaya kung gusto mo nang merong kakampayan, huwag ka dito sa lamesa namin. Bugbog ang inabot, tumawag kayo ng medic, puro sugat, dali. Gusto ko yun, no? Kung gusto mo may kakampayan, huwag ka dito sa lamesa namin. Para ikay galangin. Ayos Kaya yun. kung gusto mo nang merong kakampayan, huwag ka dito sa lamesa namin. Galing. Bugbog ang inabot, tumawag kayo ng medic, puro sugat, dali. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa, saka dadapa tayo humuhusay lang din. Matalo ka man minsan, di dyan natatapos ang laban, dapat umuusad lang men. Tandaan mong Crayola, kahit balina, kumukulay pa din. Yeah! Time. Baka natin laban yun. Puno, rap battle league. Tangin ng solid, no? Debut battle talaga ata ni Don Rafael sa sa pinaka-battle rap. Pero sige, let's assume, kasi hindi ko alam kung ito si Don Rafael lang makakasagot ng katanungan natin kung totoo bang debut battle niya to. Pero let's assume na debut battle niya to as a battle rapper. 'Di ba? Let's assume isa lang naman yung napansin kong kailangan niyang
mapulido eh. Pero sa ngayon, I think ibang Don Rafael na, 'di ba? Isa lang, yung ano lang, yung may mga words lang, may mga rhyming schemes lang na hindi nagtutugma. Yun lang. Pero the rest, almost perfect na. Ano na siya? Kung, ano ba yung tamang term dito? Kumbaga, ibang level na yung Don Rafael as a debutant sa battle rap. Kasi parang hindi siya debutant sa battle. Feeling ko may parang parang may experience siya sa ibang battle, parang ganun eh. Pero since sa kanya nangagaling mismo na first time niyang bumattle, first time niya maging battle rapper, itangin na clever 'yon. Ang ganda nun. So yun, hindi na natin kailangang patagalin pa to. Don Rafael to all 3 rounds. Kitang-kita naman sa sulat, sa conviction, sa imagery, sa lahat eh. 'Di ba? Don Rafael. Di na natin scorean. All 3 rounds, Don Rafael. 2022, maraming salamat ulit, Angeles Resort. Pero, para kay Don Rafael, ang venue. At ang boto ng hurado, 3-0 para kay Don Rafael. Yo, puta. Shoutout kay Tito Sharnan, pwede kay Pigs. Ibang klaseng experience yun. Sorry sa walang rebat, sobrang haba ng rounds ko, pre. Yo, shoutout ka pala si Sir Dante. Yun lang. So, judges. All 3 rounds, Don Rafael. Yeah. Sino pa iba? Don Rafael, 3 rounds. Sino pa isa? Don Rafael, 3 rounds. So yun, di na nga rin sila nag-explain, 'di ba? So wala eh. One-sided yung battle. Don Rafael talaga 'yan. So kita-kits tayo sa next na review video mga kumag, and bracket B pa rin, pero baka i-shuffle natin 'to. Parang gusto ko unahin yung kay Charisma, pero tignan natin. So kita-kits doon mga kumag. Peace out.